kaputing-ting, may gagawin tayo. Sharp plug-in. Kung makikita nyo mga kaputing-ting, wala siyang power. Oh. Maski na anong gawin mo, ipindutin mo yung remote, switch niya, wala. Okay mga kaputing-ting, tingnan nyo ang kanyang model, turn around. Ito ang kanyang mga model mga kaputing-ting. Oh. Yan ang kanyang model. Ang kanyang katangian ay ganyan. I-open ko muna mga kaputing-ting at nang makita ko anong nasa loob nito. Ito yung kanyang loob mga kaputing-ting. Oh. Yan ang kanyang power supply. Ang kanyang motherboard. Smart na rin ito mga kaputing-ting. Oh. Mayroon na siyang wifi module. At yung ginamit na panel, ayan ang kanyang top board. Oh. Yung 10 ang COF. Okay mga kaputing-ting, voltage measurement tayo. Mga kaputing-ting, voltage measurement tayo. Ito yung titistingin natin yung nakasit up tayo sa may AC mga kaputing-ting. Titignan natin kung may pumapasok na kuryente dito sa kanyang sa kanyang cord, sa kanyang plug. Naka 250 AC tayo mga kaputing-ting para sa kuryente. Okay. Kung makita niyo mga kaputing-ting, pumalo yung tester. Oh. Mapalo siya, di ba? Mapalo. Tapos yung kanyang fuse, tignan natin kung putok. Sa pag-testing ng fuse, isang tester dito sa kabila, tapos yung isang prod, pagkapangin natin dito sa may fuse. Tignan natin kung papalo. Tignan natin kung papalo, mga kaputing-ting ha. Ayun, makita nyo kaputing pumalo. Line 1 fuse, pumasok, pumalo. Lilipat tayo sa kabila. Okay mga kaputing-ting, nakita nyo buo yung kanyang fuse dahil pumalo yung kabila. Si-set up natin mga kaputing-ting dito sa DC 250 pa rin. Titignan natin yung kanyang kapasitor kung mayroong DC. Ito, titistingin natin yung kanyang kapasitor kung mayroong DC mga kaputing-ting. Ayan. Okay. Kung makikita nyo mga kaputing-ting, walang DC. So sa ngayon alam na natin kung saan ang problema. Doon sa galing sa may fuse niya patungo dito sa ating kapasitor, walang pumasok. Okay mga kaputing-ting? Okay, sige. Babaklasin ko muna yung board, sisilipin ko sa ilalim kung ano ang nangyari. Pero mga kaputing-ting, kung makikita nyo, mayroon ako nakikitang spot dito. Kung makita nyo ito, ayun oh. Ayan mga kaputing-ting oh. Nangingitim ang pagmumukha. Malamang mga kaputing-ting, ito ang issue kaya hindi dumarating dito sa may kapasitor yung voltahe na DC na 250 volts kasi yung ating AC mula dito hanggang sa fuse ay buo po siya pumapasok. So maaaring ito ang may problema mga kaputing-ting. Okay, babaklasin ko at makita natin kung ano ang nasa ilalim ng filter choke na ito. Filter choke po yung mga kaputing-ting, filter choke. Okay mga kaputing-ting? Nakatihaya na itong motherboard nating dito troubleshoot. Makita nyo kanina yung ilalim ito. Kung makita nyo parang nag-aapoy ano, parang siya nangingitim. Okay, so baybayin muna natin yung AC kung saan pumunta. Ito yung ilalim mo. Kung naka-AC pa rin tayo naka-AC. Kung makikita nyo dito sa may ilalim, ayan o. Ayun mga kaputing-ting kung pumapalo yung AC. Okay? Pumapalo yung AC. So meaning, nakapasok yung kuryente ano. Ayun o, mayroon siya 220. Pagdating sa kabila, mayroon pa rin. Ayun, mayroon pa rin mga kaputing-ting oh, mayroon pa rin oh, kabila. Mayroon pa rin. Ngayon mag-DC tayo. Tingnan natin yung DC. Tingnan yung DC kung nakarating dito sa kapasitor. Ito yung diode, tapos ito na yung DC niya, ito. DC niya. Nakita niyo mga kaputing-ting, pumalo siya oh. Pumalo, di ba?
Ayun o, pumalo siya. Itaas natin. Okay, wala siyang palo, mga kabutingting. Igano natin. Ayaw pa rin, di ba? Pagpalitin natin, dito natin sa kabila, dito sa merong nag-i-spark. Ayun, nakita niyo kabutingting, pumalo. So alam na natin na may problema, mga kabutingting. Sira yung filter choke ng power supply, walang power. Kaya hindi dumarating dito sa may kapasitor yung kuryente na hinahanap natin, kaya wala siya rito. Kasi putol siya dito, oh. Dito lang siya mayroon, oh. Diyan lang mayroon, pagdating dito wala. Okay mga kabutingting, palitan ko muna yung filter choke na yan. Makita nyo yung may spark na yan, oh. Oh, kung makita nyo, tinanggal ko yung filter choke. Ayun, oh, kabutingting, oh. Dapat apat ang paa niya. Ngayon natin, kabutingting. Okay, nahinang ko na. Nai-rewind ko na yung coil na naputol. At ito siya, oh, nakahinang na. Ngayon, ikakabit natin siya dito sa tinanggalan nating butas-butas na pagmumukha para malaman natin kung magiging okay na pag kinakabit itong filter choke na to doon sa butas-butas na pagmumukha na yan. Okay mga kabutingting? Wait lang. Naikabit ko na yung filter choke na tinanggal natin, oh. Naikabit ko na diyan siya sa kanyang butas-butas na pagmumukha. Okay mga kabutingting? I-plug in na natin to at nang malaman natin kung siya ay magiging okay. Abang tayo dito sa kanyang sensor kung mag-iilaw nga. Plug in. Ayun, nakita nyo mga kabutingting, nag-iilaw. At kung makita nyo mga kabutingting, ang kanyang butas-butas na likod at ang kanyang butas-butas na likod na kasama na rin ang pagmumukha mga kabutingting ay may ilaw na. Sumiling mga kabutingting, maaaring umandar ng TV. Silipin kayo natin sa ilalim. Okay mga kabutingting, kung makita, mayroon na kayong nakikitang no signal. Okay mga kabutingting, mamaya tapusin na natin yung pagsilip, baka tayo ay magkakuliti. Atin munang tatakpan ito, salpak, tatakpan para sa final test. Mga kabutingting, final test na tayo. At nang makita na natin kung magiging okay na ang sharp na ito, plug in natin, plug in. Habang tayo sa may saksakan kung magpa-power. Ayan mga kabutingting, nag-power na, oh. Lumabas na yung kanyang mahiwagang pangalan. Okay, antay-antay natin at naglo-loading pa ang kanyang mekanismo. Ayan mga kabutingting, lumabas na ang mga palabas. Mga kabutingting, nakita nyo naman, di ba? Step by step kung paano ang pag-troubleshoot ng walang power supply na BB kagaya ng sharp na ito. At nakita nyo na kung paano ko siya ginawa. Okay mga kabutingting, are you the problem? If you are not understand yourself, don't forget, subscribe, like, and share. Thank you very much mga kabutingting.